Good morning! Kami po ang pangkatatlo at ang tatalakayin namin ay tungkol sa paggamit ng pagpapahalagang Pilipino sa pamilya, edukasyon, lipunan, pakikipagrelasyon, pag-aari, pakikipagtulungan, katapatan, politika at pamahalaan. Ang pagpapahalagang Pilipino o Filipino values sa Ingles ay ang mga katangi-tanging pag-uugali at pagpapahalaga na nagpapakilala at nagpapakita ng ating pagka-Pilipino. So, isa na roon ay kilala tayo sa pagiging family-oriented. Ang pamilyang Pilipino ay kadalasang binubuo ng nanay, tatay, mga anak, o minsan pa nga ay kasama pa natin ang ating mga lolo't lola, pinsan, tito at tita sa loob ng ating bahay. Sinasabi rin na kung anuman ang mga natutunan natin sa loob ng bahay ay siyang naipapakita natin sa pakikipagkapwa natin. Naniniwala rin tayo na ang bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang responsibilidad na dapat gampanan. Katulad na lamang ng ang mga ama ang tumatayong haligi ng tahanan na kung saan sila ay may otoridad sa loob ng bahay at siya ring nagtatrabaho para maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang mga ina naman ay ang tumatayong ilaw ng tahanan at nagsisilbing tagapangalaga ng mga anak at gagabay sa mga ito, pati na rin ang pagbabudget ng income ng pamilya. Ang responsibilidad naman ng anak ay nakadepende sa kung siya ay panganay o bunso. Kapag panganay, tumutulong sa pag-aalaga ng kanyang mga nakababatang kapatid at sinasabi naman na kapag bunso ay siyang nakakatanggap ng espesyal na trato sa mga magulang. Pero, ang bawat isa ay dapat natututong gawin ang kanilang parte sa mga gawaing bahay at pati na rin ang iba pa nilang responsibilidad. Nagkakataon na nagbabago ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya. Halimbawa na lamang kapag ang tatay ang siyang mananatili sa bahay at ang mga nanay ang magtatrabaho para matugunan ang pangangailangan ng buong pamilya. Maaari rin na kung hindi kayang tustusan ng mga magulang ang pangangailangan, ang mga panganay na anak ang siyang nagiging breadwinner o siyang nagtataguyod sa pamilya. Meron din naman na kapag meron tayong mga kamag-anak o kapamilya na nasa ibang bansa at sila yung mga wala pang sariling pamilya, ay nag-aabot sila ng tulong sa kanyang mga kaanak. So tayong mga Pilipino ay mataas ang pagpapahalaga natin sa ating pamilya to the point na kaya nating magsakripisyo para sa kanila. Halimbawa na lamang ay ang ating mga OFWs na kahit mahirap mawalay sa kanilang pamilya ay sumusubok pa rin magtrabaho sa ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. At sinasabi rin na bata pa lang tayo ay alam na natin na mayroon tayong pamilya na kinabibilangan. Asahan na natin na ang ating pamilya ay may pakialam sa pagdedesisyon natin sa buhay. Halimbawa na lamang ay kung saan tayo papasok na universidad, anong kukunin nating kurso, kung gusto ba natin magtrabaho sa ibang bansa, pati na rin pagpapakasal ay ilan lamang sa mga desisyon natin na isinasangguni natin sa ating pamilya, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Pero habang lumilipas naman ang panahon, natututunan na rin nating magdesisyon para sa ating mga sarili at ang pamilya naman natin ay nakasuporta na lamang. Ang iba pang Filipino values na binanggit na rin ng Group 2 sa kanilang report, tulad ng pagrespeto sa mga nakakatanda, paggamit ng po at opo, pagmamano, pagiging makadiyos, pagtulong sa kapwa at pagiging hospitable o magiliw sa bisita ay ilan lamang sa mga values na natutunan natin sa loob ng bahay na maaari nating ituro sa mga magiging anak natin o sa mga susunod pang henerasyon ng ating pamilya. So, dagdag na rin natin ang ilan sa mga Filipino customs at traditions na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa rin ng iba sa atin.
Una, ay mapapansin natin na kung hindi man nakatira sa iisang bahay ang mga lolo't lola natin, pati iba pa nating kaanak, ay magkakalapit pa rin ang ating mga bahay sa bawat isa. Sa pamamagitan daw nito, ay naipapakita ang pagkakaroon ng matatag na samahan ng buong pamilya. Pangalawa at pangatlo, kung tayo man ay lilipat sa bagong bahay, magdala daw ng bigas at asin at magtapon na rin ng mga barya ang may-ari ng bahay kapag binuksan niya ang pinto. Sinasabi na ito ay magdadala ng swerte at kaunlaran sa buong pamilya. Ang pang-apat naman ay madalas nating marinig sa mga nakatatanda na kung saan maaga pa lamang ay dapat bukas na ang mga bintana para maaga rin nating matanggap o masalo ang biyaya mula sa Panginoon. Pamilya na rin naman tayo sa iba't ibang family structures. Una ay ang nuclear family na binubuo lamang ng nanay, tatay at ng kanilang mga anak. Ang extended family naman ay kadalasang makikita nating struktura ng pamilyang Pilipino. Gaano man tayo kadami sa iisang bahay, ay mayroon pa rin namang kanya-kanyang responsibilidad ang bawat isa na dapat nilang gampanan. Nagkakaroon naman ng grandparent family kung ang mga anak ay naiwan sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola, habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa malayong lugar o di kaya naman ay kapag pumanaw na ang mga magulang ng mga bata. Ang single parent family naman ay kapag isang magulang lamang, either yung nanay lang o yung tatay lang, ang nagtataguyod sa kanyang mga anak. Ang step family naman ay kapag nagkaroon ng panibagong asawa ang isang magulang na nakipaghiwalay sa dati niyang kinakasama or asawa at bumubuo ng pamilya kasama ang mga anak nila sa dati nilang pamilya. Ang panghuli ay ang childless family na kung saan ang mag-asawa ay hindi naman sa ayaw nilang magkaanak, pero nagdesisyon sila na mas okay na lamang na sila na lamang muna ang magkasama sa bahay. So, sinasabi na wala namang perpektong pamilya, pero mahalaga na mayroong respeto sa bawat isa at natutugunan ang pangangailangan hindi lamang sa pinansyal na aspeto, kasama na rin ang pagmamahal, pag-aalaga at pagsuporta sa bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang araw po. Ang aking report ay patungkol sa edukasyon o ang pagpapahalaga ng Pilipino sa edukasyon. Filipino people are very determined to learn. They prioritize their education, and the Filipino parents pass on this type of mindset. They give the utmost importance to it so their children will go to school and be the best student if ever. So yun, kung naaalala nyo, ang mga magulang natin, ng mga bata tayo, laging sinasabi na kailangan natin mag-aral na mabuti, maging matalino sa school, maging matyaga sa school. Kasi ito ang paniniwala ng mga Pilipino, ito ang perception nila pagdating sa edukasyon, na ang edukasyon daw para sa atin ay isang pinaka-importanting bagay sa buhay natin. Kasi ito ang magtatawid sa atin sa kahirapan. So, kaya sinasabi na ang mga Filipino people ay sobrang determinadong matuto. Sinasabi din dito na ang education is still the #1 priority of Filipino. It is very important that every child is learning inside the school and have the knowledge in dealing with people with right conduct and values. So, totoo naman, hanggang ngayon, ang education pa rin ang #1 priority ng mga Pilipino. So, dito kasi, sa education system natin, meron din tayong ini-imply, or meron din ini-imply sa atin as mga student, kung paano ang right conduct and values. So, kung naalala nyo na elementary tayo, meron tayong values na subject, doon pa lang tinuturuan na tayo as mga Pilipino o mga estudyante kung paano magkaroon ng tamang principle and values. Ganun pinapahalagahan ng Pilipino ang isang edukasyon. So, the Philippines' major concern is to give every young child or young Filipino the good and high quality of education.
that every child will be treated equally inside the classroom in the school. They must learn and be smart when they grow up to be able to achieve their dreams in the future. So yun nga, di ba? May mindset yung mga Pilipino na kailangan mo mag-aral ng mabuti para magkaroon ka ng better future. Pero ang major concern ng bansa natin ngayon is yung bigyan ng edukasyon lahat ng bata o lahat ng estudyante sa Pilipinas. Kasi dito sa Pilipinas, hindi naman lahat tayo nakakapag-aral kasi meron tayong tinatawag na private and public school. Sa private school, kailangan natin magbayad ng malaking tuition para mabigyan tayo ng magandang edukasyon o yung tutok na edukasyon sa atin. Samantalang sa public school, ito ay pinaprovide ng gobyerno, which is ang dami ng bata or most ng mga Pilipino ay sa public school nang gagaling, pero hindi tayo nabibigyan or hindi tayo natututukan ng maayos sa pag-aaral kasi napakadami na natin doon. So, ito ang concern, kaya ito yung major concern nila. To give child in equal treatment pagdating sa school. So, Filipino believe that having a better education create opportunities that would ensure a good future and eventually encourage them out of poverty. That is why Filipino parents have a mindset of putting a great value of education as one of the most important legacies they can impart to their children. So, yun nga, katulad lang sinabi ko nung una na ito yung paniniwala ng mga Pilipino na ang edukasyon ang magtatawid sa atin sa kahirapan. Kaya doon nagmula yung mindset ng mga parents natin. Kaya sobrang pinupush tayo na mag-aral na mabuti, maging top sa school. Kasi ito yung pinaka-great value na meron sila, ang education. Education ang magtatawid sa iyo papunta sa magandang buhay. So, ito nga yung sinasabi ko kanina, ang education system in the Philippines. So, ang education dito sa bansa natin is compulsory for 13 years. Nang una dito ang kindergarten, sumunod ang elementary school, which is grade 1 to 6, and sumunod ang junior high school, which is grade 7 to grade 10. Sumunod naman ang senior high school, which is grade 11 and 12. So, bakit wala yung college? Ito kasi yun. The law states that a senior high school student graduate can already work. Kung, di ba, napapansin natin nung una, wala pa tayong senior high school. So, laging nire-require sa atin na kailangan mag-college ka para makahanap ka ng magandang trabaho. Ngayon na napas na yung K-12, pwede na tayong magtrabaho pagkatapos ng senior high school. That is why 13 years na lang ang compulsory ng education system dito sa atin. So, proceeding in college is now optional since K-12 pass. This is very beneficial for those people who can't or do not want to proceed sa college. So, ito na ang sectors na binanggit ko nung una. Types of education sectors in the Philippines, nung una ang private school. Ang private school ay hindi funded by the government but follow much the same curriculum as public school. Those who can afford it send their children to private schools. Many private schools in the Philippines started as missionary or Christian schools and therefore follow a faith-based learning system. Kaya kung napapansin nyo, yung mga nakikita nyo private school is puro Christian high school. And Filipino and English are the main languages of the instruction at private schools. Classes are smaller than public school and facilities and resources are usually much better. So, familiar naman kayo siguro sa private school. So, ang pinagkaiba lang na talaga sa public school is maliliit lang talaga yung classes na meron ang private school. So, natututukan ang mga bata and mas nabibigyan siya ng madaming or malawak na resources. So, sumunod ang public school. Ang public school naman ay ang mga Pilipino, most of the Filipinos nga na uma-attend ng public school kasi they cannot afford private school, which ang public school ay funded by the government and free to attend. Filipino and English are the main languages of instruction at public school in the Philippines, just like private school. The
parehas lang sila na ang main languages ay Filipino and English. So the school year normally runs from June to March or April, and typically school week is Monday to Friday. So meron din tayong tinatawag na types sa types of education sector in the Philippines, meron tayong tinatawag na 3 government agencies na nag-handle sa each level of education. Nangunguna dito ang DepEd. Siyempre lahat naman tayo dito familiar na ang Department of Education sets overall education standards and mandates standardized tests for K-12 basic education. Mostly sila yung kindergarten to elementary. And the next one is the higher education level, the Commission on Higher Education, CHED, as we know it. Sila ang nagsusupervise and regulates colleges and universities. And lastly is the Technical Education and Skills Development Authority, or ang TESDA. Sila naman ang nag-regulate and accredits technical and vocational education programs and institutions in the country. So, doon lang po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat sa pakikinig. Ano nga ba ang lipunan? So, ang lipunan ay binubuo ng mga taong sama-samang naninirahan sa isang partikular na komunidad o grupo ng mga taong na may isang interes o layunin. So, ito ay binubuo ng institusyon, ugnayan, paniniwala at kultura. So, ang lipunan ay nagmula sa salitang lipon na ang ibig sabihin ay pangkat. So, dito naman tayo sa pagpapahalagang Pilipino sa lipunan. So, dito naman pinapakita yung pakikitungo ng bawat isa sa kanyang kapwa at sa kanyang bansang kinabibilangan. So, dito sinasabuhay na natin or ina-apply ang pagpapahalagang Pilipino sa lipunan. So, ilan sa mga pagpapahalagang Pilipino or pagpapahalagang panlipunan ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagiging masipag at matyaga. So, dito, hindi tayo namimili ng trabaho basta ito'y mabuti at marangal, ginagawa natin ang ating lubos na makakaya upang magampanan at matapos ng maayos ang trabaho. So, dito naman, sa pagiging matapat naman, hanggang sa kasalukuyan, makikita natin yung katangiang ito sa mga Pilipino. Napakaraming driver, janitor o mga karaniwang tao ang nagbabalik ng napupulot na salapi o mahalagang bagay gaya ng pitaka. So, ayun yun. Next, pagpapahalaga sa pamilya. So, dito, nakita natin yung pagkakabuklod-buklod ng pamilya na nagdadamayan at nagmamahalan ang bawat kasapi. So dito, sama-sama sila sa hirap man o ginhawa. Dito binibigay natin yung respeto at paggalang sa bawat isa. So ang bawat miyembro kasi or ang bawat isa ay may ginagampan ng tungkulin sa loob ng tahanan para mapanatili ang kaayusan at saya ng lahat. So yan. Next is yung paggalang sa nakakatanda. So dito, naimulat sa atin ng bawat Pilipino ang kahalagahan ng pagiging magalang. So hindi natin nakakaligtaan yung pagsasabi ng po at opo kapag nakipag-usap tayo sa matanda o yung pag nagmamano kapag tayo dumadating at pag tayo yaalis. Isa din yon. And then isa pa yung pagdadasal bago at matapos kumain. Next, magiliw na pagtanggap sa mga bisita. So dito, kinatutuwa ng mga Pilipino yung mga pagdalaw ng mga bisita. So ipinaghahanda natin siya ng mga pagkain na kaya nating ihain o kung nagmula pa sa malalayong lugar, pinapatuloy natin at pinapatulog natin sila sa ating tahanan. So usually ito ay nangyayari sa mga piyestahan or handaan. Yung pagiging hospitable ng mga Pilipino. Next. Next is yung pagiging matulungin sa kapwa. So dito, naipapakita natin yung pagtutulungan. Lagi tayong nandyan para tumulong sa ating kapwa.
So, halimbawa na lang kapag may namatayan, taus-puso tayong nakikiramay. Kapag nasunugan, nandyan tayo para damayan sila. At isa pa, kapag may dumating na bagyo o urnos, nagbo-volunteer tayo. So, kahit nga pag dumating na may mga bagyo sa atin madalas tayong makitang nakangiti at nagtatawanan, no? Para bang walang iniisip na anumang problema. So, ito yung nagpapagaan sa anumang hirap ng buhay. Next is yung pagpapahalaga sa edukasyon. So, yung edukasyon ay tinuturing na susi sa pag-unlad. So, dahil ang edukasyon, para sa maraming magulang, ang edukasyon ay pinakamahalagang pamana na maibibigay sa mga anak sapagkat ito'y yaman na hindi mananakaw at hindi mauubos ni numan. Kaya maraming mga magulang ang nagsisikap upang mapag-aral lamang kanilang mga anak. Kaya may mga kabataan din na napipilitang maghanap buhay upang makapag-aral lamang dahil nga sa kahirapan ng buhay ngayon, no? Yan. Next is yung pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay. So dito makita yung pantay na pagtingin sa lipunan. So yung walang kinikilingang pagtingin sa lipunan. So, yung dito, yung pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino sa lipunan ay nagsisilbing pundasyon ng bawat individual sa isang lipunan upang mapangalagaan ang kanilang karapatan na dapat matamasa ng bawat isa, mayaman man or mahirap. So, dito pinapakita na walang diskriminasyon, patas, at pantay na pagtingin. So, actually, may batas tayong pumuprotect dyan. Ito ay tinatawag na Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. So dito, yung pantay na pagtamasa sa karapatang pantao at kalayaan na walang halong diskriminasyon. Magandang araw, ako si Erica Pascual at tatalakayin ko ang paggamit ng pagpapahalagang Pilipino, pakikipagrelasyon. Scale of the relationship or interaction between the researcher and researchee. Sinusukat natin ang interaction between the researcher and the researchee para malaman natin yung quality ng data na kanilang nakuha. Levels of relationship. May 8 levels ng interaction, nag-range from relatively uninvolved civility hanggang sa total sense of identification. Ang 8 levels na yon ay nadidivide sa 2 categories, which is ibang tao or outsider and hindi ibang tao or one of us. Ibang tao or outsider. Pakikitungo. Smoothness or pleasantness ng isang social interaction. Example, waving hello and goodbye, nodding, shaking hands, pagsasabi ng po at opo. Number 2, pakikisalamuha. May mutual or reciprocal action or influence na nagaganap. Number 3, pakikilahok. Nagte-take part na tayo sa isang activity or event. Number 4, pakikibagay. Nagbe-behave na tayo according sa standards of behavior ng isang group or society na ating kinabibilangan. Number 5, pakikisama. Nag-a-adjust na tayo para maging suitable tayo sa isang group. Hindi ibang tao or one of us. Number 6, pakikipagpalagayang loob. May pagtitiwala na kayo sa isa't isa, but at the same time, mababaw kind of trust. Example is, nagtitiwala ka sa kanya na ibabalik niya yung Tupperware. Number 7, pakikisangkot. Involved ka sa lahat ng bagay, lagi kang updated. Number 8, pakikiisa.
o buong pagtitiwala. Example ay sa pangungutang, nagtitiwala ka na ibabalik niya yung pera na may kasama pang interest. Salamat. I hope everyone are safe and well. Next topic is pag-aari. Pag-aari or ownership is the state or fact exclusive right and control over property which may be any asset, including an object and land or real estate. Ito yung pag-aari ng isang bagay, pag-aari ng mga gadgets, ng bahay, lupa, kotse, kung ano man yan. Yun yung mga ibig sabihin, kung ano yung pag-aari mo, may mga control ka doon, may power ka doon sa isang bagay na yun. Next is ownership involved multiple rights, collectively referred to as title, which may be separated and held by different parties. Held by different parties, yun yung bibilin mo sa isang tao, tapos magiging yun yung properties na yun, may usapan kayo magaganap, parang ganon. Next is characteristic of Filipino in owning things. Ito yung pag-ugali ng isang Pilipino o tayong mga Pilipino sa pag-aari ng isang bagay. First is they are the first one to try the newest thing and are always in the know. Ito yung kung ano yung uso, dapat meron ka. Kung ano yung bago, dapat meron ka. For example, yung iPhone. Yung iba, iPhone 11. Meron ng iPhone 12. So, yung iPhone 11 nila, i-upgrade nila sa iPhone 12 na. Parang ganon. Next is they are more mindful of their shopping habits. Ito yung mas nag-iingat sila sa shopping habits nila. Parang, isipin mo na, di ba pag bibili tayo, isipin natin mabuti kung tama ba itong gagawin ko, ang parang responsibilidad natin yung pag-shopping. Next is they are concerned about a brand or companies involved with key social issue. Ito yung concern sila sa brand or company na may social issues. For example, yung gantong brand may issue. So ikaw, bibili ka pa ba sa brand na yun? Parang ganun yung concern nila. Doon sila nagko-concern sa brand or company pag may social issue sila. Next is, they shift to patriotic shopping. Ito yung local muna. Ito yung, kumbaga, for example, yung mga bagay na gawang Pilipino. Parang yun muna. Yung mga Filipino, syempre, Filipino, may brand na ganun. So, yun muna, parang, doon mo sila bibili. For example, yung mga nauso ngayon ng mga clothing line na gawang Pinoy. So, yun, parang, di ba may say pa nga na parang, support local, ganun. Tapos, next is they choose brands that care for the environment. For example, ito yung sa straw, di ba? Pinagbawal na yung straw, yung plastic straw. So, yung iba nag-isip ng paraan. Merong bamboo straw, merong metal straw. Yun, yung parang, yung mga Filipino, syempre, di ba, ang dami bumibili ng mga ganun. Dami bumibili ng mga product na ganun. Kasi nga, syempre, para pag-ingat na rin sa environment, parang yung pag-respeto. So, yun, ito yung mga characteristic ng Filipino sa pag-aari ng isang bagay. Pakikipagtulungan. When other people think about Filipino culture, the first thing that pops into their mind is the kindness Filipinos show and how helpful they are to others. Pagtutulungan. This is one of the purest acts of Filipinos, an act of helping one another at all costs. Ito ay sama-samang paggawa ng isang grupo o pangkat ng mga tao na may iisang layunin o mithiin. Ito rin ay kakambal ng salitang pagkakaisa. Laying a hand without expecting something in return, so that undertaking their tasks and responsibility becomes much easier. Ito ay pagbibigay tulong sa mga taong nangangailangan ng walang hinihintay na kapalit. Ito rin ay upang mapagaan ang trabaho ng isang taong nahihirapan. Ang mga larawan ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Higit natin itong naramdaman at naranasan nung nagkaroon ng pandemya. Marami rin tayong nasaksihan na mga taong nag-abot ng tulong sa mga taong hindi nila kilala, pero nagpakita ng kabutihang loob at busilak na puso.
There are some words related to pakikipagtulungan in the Filipino culture. Number 1 is bayanihan. Literally means being a bayan, and thus used to refer a spirit of communal unity and cooperation. Bayanihan, ito ay salitang Pilipino na nagmula sa salitang bayan na nangangahulugang bayan, bansa o komunidad sa pangkalahatan. Ang mga Pilipino ay lubos na naniniwala sa pagtulong sa kanilang mga kababayan sa anumang posibleng paraan na magagawa nila upang mapalawak ang tulong. Another one is kagandahang loob or shared inner mobility. An act of generosity on account of goodness of heart and inherent graciousness. Kagandahang loob, ito ay kusang pag-aabot ng tulong sa anumang malinis na paraan. Ito ay hindi kailangang iutos upang gawin, ngunit ito ay pagtulong nang walang anumang hinihinging kapalit. Ito ay katangian ng mga Pilipino na hindi maiaalis sa habang panahon. Helping is a normal part of the society here in the Philippines. Most of us extend our help to others not only by money, but also by the simple things that we do, just like helping others doing heavy things without expecting in return, even though sometimes we didn't even know the person. Tayo kasing mga Pilipino, tumutulong tayo, lalong higit sa mga taong hindi natin kilala, minsan sa mga balikbayan ay sa mga foreigner, sa mga tao na hindi naman natin hindi tayo pamilyar. Pero hindi tayo nagdadalawang isip na tulungan sila sa mga panahong nangangailangan sila. Us Filipinos want to see each other successful and happy. Even we have nothing to give, we always have something to offer because we believe that it's always better to give than to receive. So, on the seventh topic, which is katapatan, i-define na natin yung katapatan. On the basic language, katapatan means faithfulness. Ang tinatawag din katapatang loob, pagkamatapat na loob o pagkamatapat. Loyalty. That's how you can simply put it into words. So, as you read yung slide, ang katapatan ay ang pagkakaroon ng debosyon at pananalig sa isang tao, bansa, pangkat o layunin. It was also mentioned there na yung mga philosophers itself nagkakaroon ng iba't ibang idea hinggil kung saan bakit nagiging or maaaring maging tapat ang isang tao. Yung iba nangangatwira ng isang tao ay nagiging matapat sa isang malawak na saklaw ng mga bagay. Habang ang ilan naman ay ikinakatwiran na maaari lamang na ibigay ang katapatan sa ibang tao at yan ay mahigpit na interpersonal. Let's say for example yung first na kung bakit nagkakaroon ng katapatan or ibinibigay nila yung katapatan is, let's say for example yung in general term, yung mga soldier let's say, yung mga soldier, they made a promise to serve their country. And yung katapatan nila is basically with the government and the people itself. So, doon nagkakaroon ng katapatan kasi they're doing their job and duty and their responsibility na nakapaloob dun sa pinangako nilang tungkulin. And then, dun naman sa pangalawa, na ang katapatan sa ibang tao ay mahigpit na interpersonal. Let's say, for example, dito sa Pinas, we always have this thing, utang na loob. So, there are moments wherein yung nature mo as a person, as a Filipino, I mean, for example, may utang na loob ka dito sa kaibigan mong to.
So, sa kanya ka magiging loyal. Sa kanya yung loyalty mo. Because, kaibigan mo siya eh. And aside from the fact na meron kang utang loob, it's also the point na sa kanya ka kasi kaibigan mo siya. Ganun nagre-reign yung katapatan dito sa Pilipinas. Well, mostly ganun. Pero there are some certain cases wherein kapag may taong mayaman, dun ka. Not because pure loyalty yun, but because may nakukuha ka. Something ganun. Let's say, yun yung negative side ng pagiging matapat. Kasi, yung loyalty mo, nakokontrol by money. Because, maybe greedy ka as a person, or need mo lang talaga yun. That's why you're doing that. You're being honest, or binibigay mo yung loyalty dun sa side na yun, even though it's wrong. There are some cases na ganun dito sa Pinas. Well, mostly, especially if friends with benefits ang tinutukoy, or sa family issues, something ganyan. Siyempre, at some point, may two sides ng story, and then, kung sino yung unang nagpakita ng care sa'yo, and unang nag-reach out sa'yo, dun ka pupunta, dun mo ipapasa yung katapatan mo. But like what I said, yung debt of gratitude na tinatawag, malaki rin yung impact niya para maging yung katapatan ng isang tao. Kaya, nabanggit dun na, ang katapatan sa ibang tao ay mahigpit na interpersonal. So, there was this book from Vitaliano Goroscope, and doon binigyan niya yung 4 na pamamaraan ng pagtago ng katotohanan. Ano yan? Reciprocate ng pagiging matapat or katapatan. Number 1 is silence, which means pagtikam ng bibig, despite na alam yung katotohanan. Let's say, para hindi ka may ipit in between, magiging silence ka na lang about dun sa certain issues na yun. Let's say, for example, may dalawa kang tropa, and then nagkaroon sila ng issue, and then ikaw hindi mo alam kung kanina ka pupunta, so ang gagawin mo na lang is, hindi mo alam kung kanina may ibibigay yung loyalty mo, so ang gagawin mo na lang is manahimik ka na lang, para ikaw yung in-between, wala kang pinipili. And then, the second one is evasion, which means pag-iwas. Ito yung pagliligaw sa sinumang humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa kanyang katanungan. Sa silence kasi, free will mo yun to speak. While sa evasion naman, tinatanong ka directly, but you choose to silence yourself. Kaya nagkakaroon ng doubt, ng question. And lumalawak yung wonder about it. Yun yung evasion. The third one is equivocation o pagbibigay ng salitang may dalawang ibig sabihin o kahulugan. Ito yung pagsasabi ng totoo, ngunit ang katotohanan ay maaaring mayroong dalawang kahulugan o interpretation. So, let's say for example yung let's say sasabihin mo dun, meron kang dalawang friend. Technically, kapag may dalawa ka namang kaibigan, hindi may iwasan na meron kang mas favorite, something ganun. And then, alam mo yung secrets ng isa, and then you're gonna say dun sa isa mong friend, that is a friend to mo, na ingat ka. So, what was that supposed to mean? Pinapaalalahanan mo ba siya na mag-ingat lang siya on a daily basis, or mag-ingat siya sa pwedeng gagawin ng friend one mo? Something yun. Pagbibigay ng salita na may dalawang ibig sabihin o kahulugan. And then yung fourth or yung last is mental reservation or pagtitimping pandiwa. Ito yung paglalagay ng limitasyon sa tunay na esensya ng impormasyon. So, let's say for example sa isang news, let's say sa chismos, kapag nag-chismisan sila,
most ng pinagchichismisan nila is cherry picking lang. On a negative thought, yan. So, most of the time, pag-uusapan nila yung isang tao without knowing yung whole essence. And then, ang mangyayari, limited lang yung ibibigay nilang information dun sa tao na positive. Let's say, limited lang yung positive information na maibibigay nila dun sa kausap nila. But, limited lang yung information, kaya nagkakaroon ng pagtago ng katotohanan about it. And then, the story goes on na more on negative side. So, ano nga ba yung, for the last time, ano nga ulit yung katapatan? On the other definition, isang virtud na nangangailangan ng kolektibong pagkilos upang panatiling buhay at nag-aalam. Ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman at sapat na kakayahan ang magiging sandata upang maging kaisa sa pagpapanatili ng buhay at kinang nito. So basically, ang katapatan ay tinatrabaho yan. And hindi ka lang nagbe-base dun sa narinig mo lang. Kailangan mo ng wide range of understanding and kailangan mong i-filter yung information ng maayos to choose kung kanino ka magiging tapat. At kung sino yung papaniwalaan mo na nagsasabi ng katapatan or nagsushow ng katapatan sa'yo. But most of the time, especially dito sa Pinas, hindi pinapakinggan yung two side ng story. That's why nag-i-stay sila or napupunta yung loyalty nila kung sino yung mukhang kawawa, yung mukhang naagrabyado. Not knowing nor hearing yung other side ng story. And yes, nakasanayan na natin yan. So that's all for katapatan. Thank you. Politika at pamahalaan. Ano nga ba ang politika at pamahalaan? Politika or politics is the activities of government concerning the political relations between countries, while the pamahalaan or the government is the governing body of a nation, state, or community. Ang politika ay ang mga usapin ukol sa gobyerno. Maraming beses na tayong naririnig na huwag tayong mga alam or makisawsaw sa politika dahil hindi mo alam yan o hindi natin alam. Maraming nakakatanda nagsasabi ng gantong klaseng salita, dulot na rin ng walang mapagkukunan ng turo at impormasyon. Ang mga nakikinig ay sumasang-ayon na din sa mga salitang ito sapagkat walang gaanong alam sa politika, sa mekanismo ng gobyerno at kung anong dinamikong papel ng mga mamamayan sa pag-abot ng panibagong antas ng pamumuhay at lipunan. The Philippines is a republic with a presidential form of government wherein power is equally divided among three branches. Ang Pilipinas ay isang uri ng pamamahala na may isang presidente at sa ilalim nito ay may tatlong sangay. Una, executive, the branch of government exercising authority in and holding responsibility for the governance of a state. Ito ang naglalayo na mapaayos o maging maayos ang bansang Pilipinas na pinamumunuan ng ating presidente. Pangalawa, legislative, the branch of government that is charged with such powers as making laws, levying and collecting taxes and making financial appropriations. Ito naman ay may mga kapangyarihang gumawa ng batas, maningil ng mga buwis at ang pampinansyal na usapin ng bansang Pilipinas na pinamumunuan din ng ating presidente. Pangatlo, judicial, interpret the meanings of law, applies law to individual cases and decides if laws violate the Constitution. Ito naman ang pangatlong sangay na may kapangyarihan na kung ano ba ang batas, pinapataw
ang mga batas at sa mga lumalabag sa batas. Kasalukuyang si Diosdado Peralta ang ating Chief Justice. Isa sa mga problema ng ating bansa ay ang hindi maayos na patakaran ukol sa politika. Maraming politiko ang namumuno, ang iniisip lamang ang sariling kapakanan. Ang sagabal na pagunlad ng ating bansa ay ang pagkakaroon ng matinding suliranin sa korupsyon. Isang paglabag na nangangailangan ng isang moral at tama na solusyon upang malutas. Tayo ay naglalagay ng mga pinuno sa kanilang posisyon. Nasa kamay ng bawat isa ang pagkakataon kung magiging tama ang ating desisyon. Tayo ay mabubuhay sa bayang may tamang sistemang umiiral na walang korupsyon, may kalayaan at may katarungan. Tungkulin ng bawat isa sa ating mga Pilipino ang paglilinis ng ating gobyerno. Ngunit isipin din natin na walang taong perpekto, lahat nagkakamali. Maraming salamat po. So, the next report will be about the political and government structure of the Philippines. So, ang Pilipinas ay isang unitary state na nangangahulugang ang Pilipinas ay mayroong pamahalaan na binubuo ng isang pamayanang pampolitika na nasa ilalim ng isang sistema. So, sa Pilipinas ay ang central government ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. At ito ay binubuo ng presidente, ng vice-presidente at ng mga sekretary ng bawat department na ina-appoint ng presidente. Sa Pilipinas, ito ay ang Malacanang. So, yun ang central government ng Pilipinas. So, ang Pilipinas din ay isang democratic republic na mayroong mga karapatan na pinaghalong republika at demokrasya. So, sa demokrasya, ang mga tao ay may kakayahang mamili ng kanilang susunod na leader. At may karapatan din silang i-involve yung mga simpleng mamamayan na gustong magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Depende na lamang ang resulta sa kung ano ang pulso ng bayan. So, ang mga mamamayan ay mayroong karapatang makapagpahayag ng kanilang damdamin at opinyon sa mga aksyon na ginagawa ng gobyerno. So, kabilang dito yung pagbuo ng mga alyansa na siyang naglalayong magpalaganap ng kamalayan sa mga mamamayan at magkaroon ng mayroon silang objektibo na i-improve ang current system ng gobyerno. So, next ay dahil nga ang Pilipinas ay isa ding republika, ang mga isyong panlipunan ay hindi lamang nakasarado ang mga desisyon sa gobyerno, kundi nagkakaroon din dito ng mga opinion ang mga tao at ito ay tinatawag ng public matter rather than a private matter. So, ang Pilipinas ay mayroon din mga multi-party system na kung saan ang bawat party ay mayroong karapatang pamunuan ng bansa depende sa magiging resulta ng eleksyon. So, ang iba't ibang party na nasa Pilipinas ay ang Liberal Party na siyang tanyag dahil sa kinabibilangan ito ng dating presidente na si Pangulong Benigno Aquino III. So, sa PDP laban naman ay ang ating current president na si President Rodrigo Duterte, pati na rin si Coco Pimentel. So, next will be the present political issues of the Philippines. So, number 1 na dito ang legitimate collective mass movements and the killings of media people allegedly committed to silence the critics of the government. So, mababalitaan natin na mayroong mga journalists na pinapatay dahil ang motibo daw ng mga journalists na ito ay siraan ng gobyerno o i-expose ang mga maling ginagawa ng gobyerno, which is somewhat wrong dahil ang Pilipinas ay ang bawat tao sa Pilipinas ay may karapatang magpahayag ng kanilang saloobin tungkol sa gobyerno. At dahil nga ito konektado din ito sa pagkakatatag ng batas tungkol sa pagtulig sa terorismo. At ito ay isang malaking banta sa seguridad ng mga tao dahil maaring ang mga tao ay mabansagang aktivista o terorista. Depende sa pakikibaka nila sa mga alyansa or sa mga
bagay or institusyon na mayroong opinion or mayroong sinasabi tungkol sa mga ginagawa ng gobyerno. At nakakatakot ito sa panahon na ngayon dahil ang bawat tao ay mayroong tsansa na ma-red tag. Katulad na lamang nung nangyari sa CVSU main students na isang mga freshman na nasa NSTP. Nasabihan daw ang mga estudyante na ang mga bata ay scholar ng bayan at dapat daw hindi sila makisangkot sa mga isyong ganito. So, ito ay mali sapagkat ang pagkakaroon ng boses tungkol sa mga opinion ay tungkol sa mga isyong panlipunan ay isang simbolo or isang indication na ikaw ay isang nationalistic na tao. At ang lahat ng tao ay dapat ganoon at dahil ang bawat tao ay dapat magkaroon ng vision na magkaroon ng kaunlaran sa Pilipinas. Next will be governmental policy on trade relations with former colonizers rather than with Asian neighbor countries. So, nababalitaan natin na ang Pilipinas ay gumawa ng alyansa ng partnership sa China. At ito ay parang kinondemn na ng ibang mga nasa gobyerno dahil sa takot na ang China ay mag-take advantage sa atin at magkaroon sila ng way para unti-untiin sakupin ang Pilipinas. Lalo na dito sa issue ng pananakot ng China sa ating mga isla na nasa Kalayaan Group of Islands. And sa pagdagdag pa rin natin dito sa trade relations ay ang sa Russia. Ang partnership ng Pilipinas sa Russia dahil sa mutual defense or sa parang assurance na ang Pilipinas ay makakakuha ng tulong mula sa Russia pati na rin sa China pag nagkaroon ng mga pangmalakihang digmaan or mga dispute sa neighboring countries. So, next will be the military abuses, police brutality, and violation of human rights. Ito ay napapanahon sapagkat lalo na nung ECQ or bago pa man mag-ECQ ay mayroon na mga binabalita ang pang-aabuso ng mga pulis at mga militar sa mga tao. Meron ding mga balita na nagpapakita ng parang pag-take advantage ng pulis at ng mga militar sa kanilang power at kanilang ginagamit ang kanilang kapangyarihan para patayin ang kung sino mang parang nag-i-intervene sa kanilang way. Example dito yung tanyag na sa taga-Caloocan and yung mga kabataan na sinasabi may involvement daw sa droga or sa ganito pero sa katotohanan ay wala talaga. So, ayun ay kaparte ng violation of human rights. Isa pa dito ay extrajudicial killing na kinondena din ng maraming mga tao sa Pilipinas ngunit pinipatronize ng mga taga-ibang bansa. So, sa Philippine context, hindi talaga ito magandang indikasyon ng mabuting pamumuno. Dahil nangangahulugan lamang ito na dadating tayo sa punto na kung lumala ang ganitong kaso ay maging chaotic ang ating sariling bansa or magkaroon ng civil war. Iyon ang mga threat iyon ay ilan lamang sa mga threat na maaring idulot ng pagkakaroon ng abuse of power. And that concludes the report. And may dagdag pa po pala. This. The lack of political will on the part of government to institute genuine land reform, to provide more social services, to allocate more budget to education, to industrialize agriculture, to reform the judiciary, to combat graft and corruption, to support local entrepreneurs, and many others. So, ito totoo. Sapagkat pinipigilan ng gobyerno na magkaroon ng
agrarian reform dahil parang yung ibang mga lupa ay kino-commercialize at ginagawang mga subdivision. Nasalag na nga dito si Cynthia Villar dahil yung mga lupang dapat ay sakahan ay ginagawang lupa na pinagkakakitaan nila ng pribadong mga sektor imbis na paunlarin ang sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Nagugunita natin na ang Pilipinas ay isa sa may mga pinaka sikat at pinakamagagaling na ang sistema ng agrikultura sa buong mundo at dinadayo tayo ng ibang bansa upang dito mag-aral ng agrikultura. At yung opportunity na ito ay parang naput into waste dahil sa lack of support mula sa gobyerno. Pero anyway, yung Pilipinas ay patuloy pa ring nangangarap na ang gobyerno ay magkaroon ng pagbabago sa kanilang sistema dahil isang mahalagang sektor din ng agrikultura at ito ay ang pangunahing pinagkukunan ng resources ng bawat tao. At kalikato din dito yung pagkakaroon ng mababang kita ng mga magsasaka sa kanilang sariling lupang sinasaka. At dagdag pa natin dito yung sa budget ng edukasyon. Meron mga problema dahil sa kasalukuyan nung nagkaroon ng pandemic, yung mga school ay wala masyadong budget upang ipagpatuloy ang edukasyon ngayon, lalo na wala pang gamot ang COVID. So, ayun, dahil nga mayroong problema sa allocation ng budget, ang mga estudyante ngayon at mga paaralan ay nahihirapan na i-sustain ang pangangailangan ng kanilang pagpapatuloy sa edukasyon. At pinagdagan na rin dito yung judicial reform, dahil hindi na talaga tama ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Lalo na natatandaan natin na mayroong isang Amerikano na na-detain sa Pilipinas at pinakawalan at binigyan ng parol dahil sinasabing kulang daw sa ebidensya at pumapabor daw ang mga ebidensya sa side ni Pemberton. So si Joseph Scott Pemberton ay nababalitaan natin na may involvement daw kay Jennifer Laude na isang transgender sa Pilipinas. So, yun ay isa sa pinaka-controversial na issue na maraming nag-viral dahil yung isa lang ito sa parang sa indikasyon na ang judicial sector ng Pilipinas ay parang nagiging hindi makatarungan. So, marami pang mga isyong panlipunan sa kasalukuyan ng Pilipinas, ngunit isa lamang ito sa mga pinaka-updated or napapanahon na issue. At dito na natatapos ang aking report.